Sa talinghaga, sino po ang nag-invite? Yung king. Yung ating presidente po ay pumunta ng Brunei parang 5 days ago. Dahil siya ay inimbita ni King Bolkiah. Kasi ang Brunei po ang panglima sa pinakamaraming natural gas sa buong mundo. At pangalawang pinakamalaking supply ng langis. At isa sa pinakamayamang bansa. So itong si Bolkiah ay hindi basta-bastang king lang siya. Siya ay king na may kakayanang mag-invite na hindi ka mapapahiya. At the same time, dahil ang ating relasyon Pilipinas sa Brunei ay 45 years na yata. So parang celebrating 40 plus years of yung ties natin sa kanila. So pumunta siya at siyempre, yung hari mismo ang nag-welcome sa kanya. Di ang gandang tignan, no? Parang naging proud akong Pilipino nung nakita ko yun. Na ang nag-welcome sa ating presidente na representative natin, 110 million Filipinos, ay nakaka-proud yung moment na yun. Dahil ang nag-welcome sa palasyo, paglabas ng kanyang limousine, paglabas ng first couple naman natin, ay isang hari. Na? At ang ibinigay niyang welcome ay commensurate sa stature ng isang hari. Diba, lahat ng gamit, kita mo, kumikinang-kinang mga ginto siguro lahat, no? Mahirapan, baka magkuskus tayo mga ginto doon, no? Ipunin natin, baka mga 1 kilo tayo. Ang ganda ng Istana Palace, no? Kung saan nakatira yung king. Na ruler din at the same time ng Brunei. So, nakaka-proud ng isang king ay wini-welcome ang isang Philippine president. Amen. Kahit ano pang political color ninyo, iba yun eh. It is something na, proud ako. Kasi yung hari ang nag-welcome. So parang ako din, no? Parang nakikita ko na pagdating sa langit, ganyan din. Amen. No? Na pagdating natin doon, yung king ang mag-welcome sa atin. Amen. Interesado ba kayo? Excited kayo? Amen. Wala lang. Excited? Amen. Siguro pag uwi ninyo mamaya at binuksan kayo na mo ng pinto, welcome back! Siguro sa inyo, no? Baka gusto yung pumirma agad ng 4 na contract. Bring out the 4 contracts. Parang iba yun eh. Diba? Pero iba yung nagtitiktok ang titiktok ka na pumasok para hindi sila magising. Iba yun eh. O kaya sasabihin nila, agahan mo umuwi. Or else wala ka ng data. Iba yun. Parang kakabahan kang umuwi tuloy. Pero kung pagbubukas ka pa lang binuksan ng pinto at sinabi, welcome back, how's your holiday? Diba? Parang maiyak ka siguro, no? Did you enjoy your holiday? Diba? Yes. Why did you come home early? Mga ganun, no? Sasabihin mo, iyak ka siguro, sabihin mo, ma'am, bring out the contracts. 4 more contracts. Parang 8 taong pa ulit, no? Ang sabi po ng verse 2, the kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. Sa parable na ito, the king represents God the Father. Amen. His son represents Jesus Christ. Amen. Kaya lang dito, hindi sa ating binasa, hindi dinefine kung sino yung pakakasalan ng anak ng king. Pero tandaan natin na yung church ang bride ng king, ng anak ng king. Maliwanag? Amen.
So, isa sa mga bisita ay siyang pakakasalan. Saka na lang natin pag-usapan yun, mahaba masyado. And the wedding feast represents the opportunities where God invites us to be part of His kingdom and surrender our lives to Him. So, ang pista ng kasal sa kwento ay sumasagisag sa pagkakataon na tayo ay inaanyayahan ng Diyos upang makisali sa Kanyang kaharian. Wow! At least invited tayo. Kasi may mga in-invite na ayaw pumunta. Meron din mga hindi in-invite na siyang dumating. Anong tawag sa mga hindi inimbita na dumating? Gate crusher. Sa langit, walang gate crush. Kasi ang pagpasok ay by invitation. Meron akong in-officiate na kasal, medyo high profile na kasal. Medyo kilalang mga tao, mayayaman. Talagang nakalista lang. Kasi nasa loob ito ng isang ang tawag ng walled subdivision yata yan o isang village. Na pagpasok mo pa lang sa village, saan po kayo pupunta? Ako na yung magkakasal, ha? Sige, huwag niyo akong papasukin. Walang kasal. Aten po ng kasal. Kaninong kasal? Nasa guardhouse pa lang yan. Ano pong pangalan ninyo? Meron po ba kayong invitation card? Di ba? Tapos hinanap pa po. Sabi ko, Renato Alog po. Hinahanap sa mga guest. Wala po kayo rito. Sabi ko, itaas niyo po yung basa. Doon kayo sa taas. Nakalagay, officiating minister. Ay, kayo pala yun? Sabi ko sa gano'n, higpit mo gada. Pag di mo ko pinapasok, panis lahat ng mga ulam doon. Kasi walang kasal na magagano. Malaki ang papel ko. Sabi, ay yung mga kasama po ninyo. Siyempre, may kasama ako. Ay, nakalagay dyan, +3. Hindi mo napapangalanan yung +3 na yan. Nandiyan naman sa logbook mo, Rene Along +3. Diba? Ngayon, kung ako lang papasukin mo, ang layo-layo. Maglalakad ako mula rito. Binibiro ko yung guardia. Sir, pasok na po kayo. Okay na. Akala ko, okay na. Ay, nung nasa wedding ballroom na. May checklist na naman doon. Kung saan kayo uupo. Masyadong formal. Kaya hindi po pwede yung makikikain ka lang. Hindi po pwede, mapapahiya ka. Ba't gutom na ako, hindi ba? Invitation lang to eh. Kasi ang plato dito, 3,000 isa. Alam mo yung kain ng gano'n. Kaya ang guest lang 200. 3,000 isa, di 600,000 yun, no? Sa kain pa lang. Ganun kamahal, kaya hindi po pwede yung napadaan ka lang, may kainan doon na, magkikainan. Hindi pwede. Kasi ang screening, matindi. So kita nyo yung inimbita ka, hindi ka pumunta, yung hindi inimbitahan, ang pumunta. Parang hindi pwede. Kasi lahat ng activities ng king ay by invitation. Amen? Amen! Okay. Tulad ng mga bisita na sa talinghaga, tayong lahat ay tinatawag ng Diyos upang makibahagi sa Kanyang kaharian. Inanyayahan tayo ng Diyos na tanggapin ang Kanyang pag-imbita at ilahad ang ating buhay sa Kanya. Praise God! Naniniwala ako na tayong lahat ay imbitado. Amen! Iba-iba lang siguro ang panahon ng ating pag-yes sa invitation. Merong inimbita na, yes, sama ako.
Merong inimbita na saka na lang. May inimbita na pag-isipan ko. At least yung mga nagsabing pag-isipan ko, binalikan sila nung nag-iimbita. Ang mahirap, baka yung opportunity na ma-invite, hindi na muling mangyari. Amen. Naintindihan nyo? Amen. Kasi, sabi sa Bible, narito ako, sabi niya, kumakatok sa pintuan ng inyong mga puso. Kung sino man ang makarinig sa aking pagkatok at ako'y pagbuksan, ako'y papasok. Amen. Pero, huwag nating isipin na laging nandyan at kumakatok ang imbitasyon ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi ko sa isang na born again na nawin ko sa Panginoon. Sabi ko, pasalamat ka na nung in-invite kita, sumama ka sa akin. Kasi mas magandang pag in-invite ka kako, sumama ka na, at least isa lang ang nagdadala sa iyo. Mas mahirap pag apat na total, papasok ka naman talaga sa simbahan, whether you like it or not. Yes. So mamili ka, isa lang magdala sa iyo o apat ang magdala sa iyo. Nakuha niyo ba yung talingagan niyo? Amen. O maaaring hindi ka binubuhat ng apat, nilagay ka sa may gulong. Kasi ganun na ngayon, parang hindi na mabigat ang pagbuhat papasok mo hanggang sa altar, di ba? Pinapatong na doon sa may gulong para hindi na binubuhat. Pero apat na tao pa rin ang nagdadala sa kanya. Sabi sa akin, ano yung apat ang nagdadala? Hindi mo makuha. Hindi mo makuha ang ibig sabihin, bakit apat ang magdadala sa iyo na huwag kong hintayin. Maganda nga yung marami sila, sabi ko. Sabi ko, ang problema, pag dinadala ka na ng apat, wala ka nang magagawa. Kasi patay ka na. Nasa kabao ka na, kaya apat nang nagdadala sa iyo. Yes. Huwag mong hintayin, maging apat kami. Kasi kasama pa rin naman ako sa apat pag nagkataon. Dahil kaibigan kita. Di ba? Amen. Pero salamat na sa una pa lang, sumama ka na. Amen. So, yung iba sa atin siguro hindi naman nag-respond immediately, no? Ako, ibang istorya ko kasi first invitation, yes ako. So, wala masyadong challenge. Hindi ako